Magandang araw po sa ating lahat mga idol. Dito po tayo ngayon sa Talakag, Bukidnon. Kasama po natin si Sir Wilbert Inisito kung saan siya po siyang beneficiary ng new business model ng Yara Philippines, kung saan nagpipinance po yung Yara Philippines sa mga deserving farmer natin sa kanilang pagtatanim, and then I think may magandang benepisyo talaga kasi during harvest kukunti lang talaga ang parang interest, di ba? At saka mga idol, si Sir Wilbert po ay taga Lapok, Talakag, Bukidnon po, kung saan siya po siyang number 1 or unang beneficiary ng new business model ng Yara. So kamustahin natin. At saka Sir Wilbert, ano ba yung benepisyo na nakuha nyo dito sa tinatawag na new business model ng Yara Philippines? Okay po sir, so nagpapasalamat po ako sa Yara kasi nakita namin yung benepisyo na talagang napakaugi sa amin kasi binigyan kami ng konting kapital, dinadagdagan yung financing namin at saka makagpaaral kami ng aming mga anak sir. Ayun, so ganun po siya. So sa pagtatanim sir, ano, cash ba ang bibigay nila sa'yo? Hindi, chemicals na. Chemicals na? Oo. Like ano po? Tulad ng Tsigindang, then sa chemicals na para sa tanim namin at saka yung fertilizer. Abono. Oo, Pautang abono. yun, pautang. Pautang. Tapos halimbawa nag-harvest na po kayo, ano pong mangyayari? Halimbawa maganda ang harvest nyo, ano yung sharing yung nila doon? Babalik mo ba ang inutang mo na kapital sa kanila or may interest ba? Babayaran ko yung kapital na pinirman ko sa kontrata din tapos may konting sharing lang. Sa kanila? Oo. So ano ba ang kaibahan? Halimbawa i-finance ka ng new business model ng Yara Philippines or i-finance ka ng mga tao na may pera, anong kaibahan doon? So ang kaibahan dito sir kasi yung pag magpa-finance kami ng ibang tao, then 50-50 ang kanilang kunin. 50 sa amin, 50 din sa sa financier. Pero dito sa Yara, porsyento lang. Maliit lang na porsyento. Maliit lang. Sa 50-50, natanggal na ba lahat ng expenses or hindi pa? Tanggal na ang expenses. And then yung net income, 50-50 kayo. Oo. Ayun. So ganun, so dito po sa Yara na Finance, maliit lang na porsyento. Maliit lang. Ayan. Paano po kung ma-failure po? So yan ang pag-usapan namin sa Yara. Ayan. So kasama po natin dito mga idol ang taga Yara. Tatanong po natin, Ma'am Liza. Hello, kaway-kaway. Ayan. So si Ma'am Liza po mga idol is representative natin from Yara Philippines, from Luzon po. Kakausapin po natin kung ano yung kondisyon kung mag-failure. Okay. Ayan. So hello Ma'am Liza. So may microphone po tayo mga idol. Sobrang lakas talaga ng hangin. So si Ma'am Liza po from Yara Philippines. Sige lang, sir. So Ma'am Liza, ano ba talaga itong NBM or yung new business model? Thank you, Sir Dan. So, yung new business model po na nababanggit nyo, naririnig ko kayo dun. Kanina pa pinag-usapan nyo yung new business model, Yes po. no? So, ito po yung mga bagong activities ni Yara, business-related activities po, na ini-implement natin ngayon sa field na kung saan po yung main goal natin or yung layunin po talaga is matulungan yung mga farmers na magkaroon ng access pa dun sa produkto ni Yara. Not just sa produkto but the technology sa production, in this case sa Highland Vegetable. So, si Sir Inisito, siya yung isa sa mga unang naging partner natin dun sa programa na tinatawag nating NBM. Or So, new business new model? business model, yes sir. So ano ba yung mga benefits ng mga farmer natin kagaya ni Sir Inisito dito sa new business model kumbaga natin program po ninyo? So, yung new business model, sir, iba-iba yon kasi maraming ang activity. So, it could be services. Sa halimbawa, magpaparenta or magsiserve kami through our products na kung saan pwedeng magkaroon ng rental ng facilities. May mga ganong offer. Pero, meron ding posible din na financing. So sa financing, hindi naman siya actually financing per se, pero kumbaga nagkakaroon sila sa halimbawa si Sir Inisito ng access dun sa mga inputs na kailangan niya para sa pagpo-produce ng carrot. Sa halimbawa yung agrochemicals, of course yung Yara fertilizers. So sa Yara fertilizers ang ipo-provide natin sa kanila is yung buong gagamitin nila para sa full protocol, meaning yung tamang application rate, yung tamang application timing. So yun po yung mga kailangan doon para maisagawa yun. Syempre yun yung magli-lead naman, makakatulong para ma-reach nila yung target na yield nila or yung maximum yield potential ng kanilang production. So ayun sir, yun yung mga pino-provide natin, and then parang yung sa financing din na scheme, during harvesting na nila babayaran, depende
yung bayad nila, kung magkano din yung naging impact or kung magkano yung tinaas ng kanilang yield. At Kung saka income. binaba naman, meron din yung kumbaga share of loss si Yara. Ayun, so magandang Ganun kami, pag-usapan ito oo. mga idol. So ito po, gusto kong lamang linawin. Halimbawa, Ma'am Liza, sa fertilizer, kayo po parang magpapautang. Parang Utang or hiram, something like that. Kasi po provide. Halimbawa yung chicken dung, mga pesticides po kasi hindi po siya sa cloud ng Yara. Ano po yung ano doon? We consider that kasi part siya nung buong program nila. Oo, sa practice nila, part yung chicken dung, yung paggamit ng organic. And besides, organic fertilizer supplements yung Yara fertilizer, yung mineral fertilizer. Kasi nga po, sa Yara naniniwala kami na yung paggamit ng mga organic fertilizer or organic matter can improve yung soil. Para Ayun. mas maganda rin yung gamit ng Yara, yung epekto. Yes, tama Ganon, po. oo. So halimbawa ma'am, sa pesticides, ang ano doon, magpapahiram kayo ng pera or bibigyan niyo yung pesticides mismo? Binibigay po or pinifinance po namin yung inputs mismo. From the start until harvest, lahat ng inputs. Opo, Finance. sa mga selected farmers po. Ayan. So Ma'am Lai, ito po ang katanungan po namin ni Sir Inisito. What if halimbawa yung farmer failure sa kanyang harvest? Ano po ang mangyayari po? Magandang katanungan kasi sa production very risky. Mm. Kumbaga minsan babagyuhin, minsan may mga Yes. hindi talaga maiwasan kahit anong spray mo ng chemicals, minsan talaga nadali. Oo. Ang ginagawa po natin dito sa new business model na banggit ko nga po, si Yara nag-o-offer kay farmer na once may losses, kami din may loss. Kumbaga, yung ipinahiram po namin, once na nagkaroon ng failure sa production, of course yung failure na yon i-assess namin na hindi naman dahil sa kakulangan ni farmer or hindi naman dahil sa hindi naayos yung farm, kundi talagang mga events na kagaya ng nabagyo, so ganun po, no. Sa ganong sitwasyon, Sir Dan, ang gagawin is magkakaroon ng parang discount. So yun naman yung discounted yung finance namin na produkto. So at a certain level lang yung ibabayaran ni farmer mula dun sa hiniram. Ayun. So Sir Wilbert, ano ba yung una mong naitanim? Carrots. Magkano ang harvest mo? Sa hektarya ba yon? Hindi na. Ano lang, mga 1/2. 1/2 hectare. oo. Magkano, ilang sako ang harvest mo or ilang kilo? 105. Mga 9,000 tons siguro. 9 tons. 9 tons. Oo. Magkano ang kinita mo doon, yung gross income? Maser, mga 400,000, 11 yata. 400,000? Oo. Mga nasa ganun. Sa half hectare? Oo. Ilan ba yung kilo doon? Magkano ang kilo pagbenta mo? 85. So 85. So 9 tons, tag 85 ang presyo. Oo. So 400,000. Magkano ang na-finance ni Yara sa'yo? 108. So meron ka pang mga nasa 200 plus or 300,000 200 plus. na ginansya. Oo. So paano yun siya, Ma'am Lai? Halimbawa, ganun ang ginansya ni Sir Wilbert Inisito. Sa halimbawa naman, sir, naging okay yung production ni Sir Inisito. Ngayon po magkakaroon ng some sort of parang tinatawag namin na premium. Kumbaga, kung sakaling nag-fail, babayaran niya ng discounted. Kapag naman nag-succeed, meron siyang konting kumbaga premium na babayaran. Sa halimbawa, 108,000 yung na-finance kay sir, meron lang very minimal. I won't mention na kasi nasa scheme na namin yun. But then, very minimal to the point na hindi natin i-exploit yung farmer. Kasi nga, we're after na makatulong hindi natin goal na Kumita. well, part of that, pero kumbaga sir, nandun pa rin yung care kay farmer na kikita kami ng maliit, pero at the same time, hindi natin nababawasan ng sobra yung kinita ni sir. Of course, gusto natin na magpatuloy yung production to sustain niya. the program. Na siya na lang later on, ganon. Ayun. So hindi naman umabot ng 50-50, ma'am, kagaya Ay, ng hindi po. financier kasi sabi ni Sir Inisito. Sa kanila pag may financier, tatanggalin lahat ng gastos and then 50 sa financier, 50 sa Ay, kanya. hindi po ganun yung ating Mas lower scheme. pa, pinaka-lower Opo. pa doon. Mm-mm. Ayun. So ganun po mga idol So it means babayad si Sir Inisito ng 108,000 na inutang niya at saka may konting kumbaga Premium. premium. Oo. Ayan. So what if, ma'am,
halimbawa, same pa rin, 9,000 ang yields niya. Bumagsak ang carrots, 10 pesos lang ang kilo. So, equivalent ng 10 pesos times 9 tons, 90,000 I think. So meaning mababa. So, 108 ang kanyang nakuha. Ano ang ano doon? So sir, sa payment scheme na ginawa namin para sa kanila, hindi tayo naka-base lang sa yield. Naka-base tayo sa yield, sa gross nila, yield and price. So just good. in case na mataas nga yung yield nila, mababa naman yung presyo, makikita pa rin namin up to what level kumikita si farmer. At doon lang kami magbe-base nung magiging discount or premium ni farmer para naman hindi rin lugi si farmer sa amin. So kumbaga negotiable ito siya. Negotiable po. Ayun. So at least Sir Ines, ito alam mo na. Halimbawa pa nagbagsak ang presyo, konti lang ang maibalik mo at saka may premium pa. Opo. Maybe pwede pang pumatas. Pero wag naman sana bumagsak ang presyo ano. Ayan, so yan po mga idol ang benefits usually. Ma'am Lai, maliban doon sa financing, ano pa ang program na nasa loob ng new business model? So, meron po tayong mga upcoming pa na new business model. It's not limited to financing sa carrots. Meron tayo ngayon mga ongoing na sa other vegetables kagaya ng tomato, ng iba pa, tomato, and for other crops as well. Like, meron tayo sa coffee ngayon, sa cacao, corn, meron din sa Cavendish banana. Lahat ng agricultural? Opo. Ayan. Mostly pero based on the assessment pa rin ni Yara kung ano yung magiging target. Paano po ako, halimbawa ma'am, ako is isang farmer, paano po ako maka-avail ng inyong new business model kumbaga? So, magandang katanungan, sir, no? Ito po, at this point in time, sir, we're still trying to tinitingnan, nagle-leverage pa rin kami, nagpa-pilot kami. Right now, ang ginagawa po natin, Sir Dan, is ina-assess natin kung ano ba yung magiging behavior kasi napaka-farmer specific po din ng ginagawa natin. And financing itself is risky. So, ang ginagawa po ni Yara is tinitingnan muna yung behavior ni farmer pre-identified based dun sa mga ginagawa naming investigation na kung ito po ba ay grupo. Ideally, yung grupo po ng farmers na sa out of that group, magkakaroon po tayo ng mga selected farmers who we think na magkakaroon ng may magandang record dun sa grupo na yon. And then from that, ipapilot natin. Sa pilot, titingnan natin yung performance. Pag maganda po yung naging performance ni farmer, yun na po yung magsiserve as parang credibility assessment na gagawin natin. So halimbawa si farmer is trustworthy ng isang program, and then may magandang track record siya sa harvest. Hindi pala pwede dito yung mga baguhan na farmer. Kasi baka mamaya ma-loss lang din, sayang. Sa ngayon, sir, pwede naman naming tingnan yung opportunity para sa mga baguhan. Pero at the same time po, tinitingnan po muna namin ngayon yung kumbaga yung mga may experience na din po. But later on, Yara is working also on helping yung mga baguhan na farmers. Ayun. So sorry po mga idol, medyo malakas talaga ang hangin dito. So kaya iwan ko lang kung medyo maingay pa itong ating microphone. So after nyan mga idol, ito po ang katanungan ko, Ma'am Lai. Halimbawa, sa isang asosasyon, nakaselect po kayo ng may credibility na farmer. And then, halimbawa makapasa po siya, until when po, or halimbawa pag mag-start po siya ng crops, may specific crops ba na dapat ito lang yung itanim niya, or any sa master ng farmer na crops ang pwede nyong ma-finance? Yan po ay based dun sa assessment mapag-uusapan ni Yara at nung farmer. So basically naman po yung mga crops na initially na-identify na namin, yung wino-workout na namin. So dun lang po kami sa ngayon nakafocus. But then kung makakita naman ng potential yung farmer and then at the same time si Yara dun sa crop na yon, then why not siguro po nandun tayo sa i-consider or i-review. Ayan po mga idol. So sobrang ganda po ng program po nila mga idol. At least alam nyo na po kung paano makakapag-apply. Pwede pala individual or mas grupo, mas preferable. Preferable po by group talaga. So there's parang structure din. Ayan. So kasama natin si Sir Anisito. Sir Anisito, ano ba ang masabi mo sa kanilang program sa ngayon na at least ikaw yung pinaka-unang beneficiary dito sa
Lapok. Lapok. Lapok, Talakag, Bukidnon. So nagpapasalamat ako sa Yara, talagang malaking tulong nila sa amin. Yun lang sir. Ayun, so sa financing mo, nabayaran na ba yun? Nabayaran na. Tapos na. Tapos na. Yung sa una. Yung unang 400,000 plus mo na income, Nabayaran na. 108,000 na bayad mo. Nabayaran na. Magkano ang ginansya mo doon? Mga 200 plus. 200 plus. Oh. So, after mong makaginansya, Ma'am Lai, beneficiary pa rin ba sila or pwede na silang mag-finance at their own? Ang depende po sa proposal, pero hindi po kasi namin win agad or kumbaga tinatapos agad. May assessment pa po kami na gagawin, yun yung credibility. Kumbaga titingnan namin once nag-succeed siya dun sa pilot, and then siguro may kaunting support pa after, and then later on once sustainable na, nakikita na namin na ay kaya na ni Sir Inisito, dami niya ng Dami niya ng pera. Dami niya ng pera. Siguro it's about time to actually spread yung yung health naman sa others na they need to access Yes, yung iba. ganun, So Sir Inisito, meron kang tanim ngayon? Meron. Ano pa rin yun ang new business model or sarili mo? May sarili din, mayroon din sa kanila. Ay, continue pa. Oo. Continue. Ano yung tanim mo ngayon na nasa kanila na finance? Carrots din. Carrots. So continue pala. Kasi Sir, isa si Sir Enisito sa mga naging very proactive. Oo. Nakita namin yung performance ni Sir during the time na nagkakaroon kami ng pilot. Performer si Sir kumbaga nandun yung mag-a-update siya lagi. In terms of integrity, nakita namin na inilalatag at trustworthiness nandoon. Check Ayun. si Sir. Kumbaga pumasa siya doon sa unang pilot namin. So, siguro as a reward na din and sustainability of the program, we wanted na ituloy pa Continue. din yung support kay Sir para naman makita namin ano ba yung nagiging impact talaga. Yan. So ma'am, halimbawa sa lahat ng batch, mayroon talaga doong nag-over-declare ng halimbawa itong chicken down niya over-declare. Tapos pesticides niya over-declare din, mataas na amount. And then yung harvest niya under-declare. Ano doon? Kumbaga ang next approach sa kanya. Sa ganun kasi Sir, medyo nagiging challenge yun, no? Papasok siya sa monitoring din ng Yara. Kasi kami naman yung nagpo-provide ng materials or ng inputs. And isa din yon sa accountability ni Yara na tingnan or i-monitor. But at the same time, pag nakita namin na minsan Sir hindi talaga maiwasan no, na yung maka-encounter tayo ng partner na medyo hindi talaga Honest. yon siguro if that's the right term, pero siguro Sir, one of the sanctions is that he or she will miss the opportunity sana na mabigyan sayang. pa din. Sayang kasi kung iisipin yung isang opportunity na nawala, instead na magtuloy-tuloy sana, nawala mo na yung opportunity na makatuloy. So sa ngayon po, yun yung mga nagiging impact. Kung titingnan, napaka-babaw lang, no? Na, ititigil, ganun. Pero, sa totoo lang po, sa tingin ko naman si Sir Inisito, pinahalagahan niya kasi talaga. Yung iba, strike one lang, wala na. Siguro, oo Sir, ganun ang namin. So, ganun po mga idol. Salamat po Sir Inisito, salamat po. Salamat. Yan, at saka ngayon po mga idol is ongoing yung kanilang Harvesting. information drive at saka doon sa Harvest Festival ng Yara Philippines. So magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga! So maraming salamat sa pag-attend sa ating NBM Harvest Festival. So ang sinokis natin na ngayon dito is ang crops ni Ma'am Edita Siganlay, which is the cabbage. So kanina in-explain ko na sa inyo kung paano yung application ng abono. So makikita nyo sa inyong mga brochure, nandyan naman yung yung mga product na nagamit, kung ano yung timing of application. So explain ko lang ngayon yung bagong product namin. Ito yung Yara Vita Biotrack. So ito yung isiningit namin dito sa programa natin kasi bagong produkto namin to labas na Ito ay isang biostimulant. So pag sinabi nating biostimulant, ito ay kumbaga nagbibigay ng stress reliever siya. So yung dito sa cabbage, yes po. Yung ating recommendation dito is kapag na-stress si cabbage,
timing ng application o ano ba yung stage na na-stress si cabbage. Unang-una, doon pa lang sa bagging o sa bagging pa lang siya, naiinitan, nauulanan, so pwede tayo mag-spray nito doon pa lang sa bagging. Then, siyempre, ang pinakauna niyang stress talaga na mararamdaman is sa transplanting. 'Di ba kasi expose na natin siya sa kumbaga sa extreme weather, yung natural na weather natin sa ulan at saka sa init. So at transplanting, ito yung pinapa-recommend natin na spray. Yara Vita Biotrack kasama ng ating Yara Vita Crop Boost. Kasi si Crop Boost is for root development. At the same time, si Biotrack is stress reliever siya. So yun yung combination ni Crop Boost at saka ni Biotrack. Second, pag na-stress si cabbage kapag ginagalaw natin yung ugat or yung cabbage mismo, anong stage yun, di ba? Pag nagdadamo tayo. After magdamo, so medyo na-stress din si cabbage. So spray ulit natin ng Yara Vita Biotrack. Okay? At the same time, ito, kahit yung mga babae, kapag ka nagbubuntis, na-stress din. Ganon din yung tanim, kapag ka nagbubuls na si si cabbage, na-stress din siya. So pwede nating isprayan ng Yara Vita Biotrack together with our Yara Vita Caltrack at saka si Bortrack. Kasi si Caltrack, doon na siya nagde-develop ng kumbaga yung mas strengthen niya yung ating tanim, strengthen niya yung cell wall ng ating tanim, which is hindi siya basta-basta papasukin ng mga sakit na mga punggos. So kumbaga makakatulong siya na i-prevent ang punggos sa pagpasok sa ating tanim. At the same time, si Bortrack kasama din ni Caltrack, kumbaga ini-strengthen nila yung cell wall at saka pinapaganda din yung balls ng ating cabbage. So yun yung combination ng tatlo. Si Biotrack, Bortrack at saka si Caltrack. So kung okay nagte-take note kayo. So kung may mga tanong kayo, pwede nyo kaming i-contact sa aming mga number kung para at least yung mga gustong gumamit ng aming product, pwede kayong magtanong regarding sa ating produkto. So yun lang siguro. Hopefully itong first batch ng ating NBM, actually yun yung napag-usapan namin ni Chairman, ni Jobert, na kapag maganda itong ating kinalabakasan sa first batch, mag-expand tayo. So marami pang So marami pang membro yung association. So hopefully maganda itong kalabasan ng first batch para merong madadagdag sa second batch. Okay? Okay, so thank you. So proceed tayo sa second station, which is yung carrots. So yung carrots natin ngayon is nag-harvest sila. So makikita nyo ngayon yung actual na kung gaano kalalaki yung mga carrots natin at gaano rin kaliliit yung iba. Yung mga siyempre kasi tinamaan ito doon ng medyo mainit nung nagtanim. Pero makikita nyo kung yung kumbaga paano naka-recover yung carrots natin. Okay, so maraming salamat and proceed tayo sa second station. Magandang umaga, Kayara! So, maraming salamat sa inyong ibinigay na oras ngayong umaga sa ating Harvest Festival. Ito yung pinakaunang Harvest Festival na nangyari sa Mindanao sa ating bagong new business model ni Yara, o tinatawag natin yung pagtulong sa mga farmer through financing and assistance. So, sa recipient ng Lirungan Association na, ano nga yung association natin? Live pa. So, maraming salamat dahil pinaunlakan nyo si Yara na maging katuwang ninyo sa ating pagsasaka. Okay? So, ako, si JR Maranyo, na inyong sales agronomist. Kasama ko ang ating from agronomy department, from marketing, isa siya sa mga na-assign buong Pilipinas. Sir Jerome Banatlaw sa agronomy. Welcome. So, salamat din sa ating partner sa agrochemical
ang Agway Chemicals, nandito sila. And of course, salamat din sa kapartner natin sa pagbibigay ng daan para makilala tayo. Hindi lang dito sa Lirungan, yung inyong association, pwedeng makilala sa buong Pilipinas dahil in-invite natin, walang iba, Pinoy Palaboy sa Facebook. Okay? So maraming salamat. Hopefully, for the next batch and next association, for next partnership with Yara, humihingi pa rin kami ng continuously support sa inyo. So, nandito tayo, ipakita natin sa inyo yung hina-harvest or harvest festival ng isa sa mga recipient kay Sir Jobert, yung carrots. Okay? So, meron tayong 5 recipient for carrots and yung 5 recipient farmer cabbage. Okay? So, ngayon, makikita na natin yung harvest at saka kaibahan nung harvest ninyo dati kumpara from traditional crops to Yara package of technology. Okay? So, mas eksperto po kayo sa pagtaniman ng carrots compare sa amin. Dinadagdagan lang namin yung inyong kaalaman or meron lang tayong idadagdag or babaguhin ng kaunti sa inyong pagtataniman. Okay? So, gamit ang teknolohiyang Yara at ng Agway Crop Protection in partnership with Agway. So, meron kaming mga produkto na ginagamit na pinipresent sa inyo. Yun yung Yara Mila Unique 16, okay? At saka yung Yara Liva Netrabor. Meron po kayong isa individually, meron po kayong brochure, pwede nyo kong masundan. At meron po ding pinalaking brochure o crop program na nandoon. Siyempre, una, ano ba yung ginagawa natin na pag-prepare sa inyong area or land preparation before planting? Una, daro o pag-aararo, paglilinis gamit yung manually, kalabaw, arado para mag-clean yung field. Pag na-clean na, okay, maglalagay tayo ng chikindang. Iti sa inyo ha, chikindang o yung dry, dapat dry talaga na ipot ng manok. Yun po kasi yung nagsisilbing organic matter o napakalaking tulong para ma-conserve o mahawakan yung nutrient na nandoon sa lupa. Okay? So, after po na malinis na yung field natin at saka malagay na yung chikendang, ipot ng manok na dry, nagpa-platting na din po ba kayo, ano? Okay, platting, tapos nag-aantay na lang ng tamang basa ng lupa. Okay? Tamang moisture kana dili bitaw. Sir, kulag-kulag. Okay ra? Para hindi siya na. Okay? Para maganda yung moisture. Okay? Naka-prepare na for beds. No? Plat. Tapos, after platting, ready na for planting. Tama? Nilalagay niyo yung dinhi sa empty bottle ng mineral water, may butas, at saka tinataktak doon across sa inyong flat bed. After so many times, mga 10 or 15 days, tutubo na, or pag tumubo na pala, nag-spray kayo ng insecticide. No? Pwede din ninyong haluan ng pesticide na fungicide, yung insecticide, para makontrol yung dumping off o yung nagliang or
immediate na namamatay na tumutubong carrots, pwede din yung haluan ng fungicide, yung insecticide. Okay? And pag tumubo na yung damo, pwede na din kayong mag-spray ng herbicide. Okay, so nakadepende pala yung spray ng herbicide doon din sa tubo ng damo. So meron kayong nakasanayang pang-spray ng damo. Okay, spray na natin. After 25 to 30 days, malaki na yung tubo niya. Di ba? Ready na siya for yung iba pa, yung ibang plant na medyo may tumubo pang damo. Ang tawag niyo ba, basok? Basok. Manually inaalis yung mga damo at saka thinning o inaalis yung sobrang tumubong carrots. Control yung population para hindi ganong crowded at saka mas madaling lumaki yung carrots. Okay? After basok o yung thinning, spray ng insecticide, fungicide at foliar fertilizer gamit ang BioTrack. Okay? So si BioTrack anti-stress para hindi siya madaling malanta, hindi siya mabilis ma-wilt. Sprayan po natin ang BioTrack para napaka madali lang yung kanyang recovery. Okay? So pwede na ito 2 drum sa 1 litro or 50 ml per knapsack sprayer, pwede na. So itong 1 litro is 20 loads na ito. Okay? So nung naka-spray na kayo ng BioTrack, pwede na din inaumagahan first na abono. 25 to 30 days. Tama? Abono. After nang naabonohan, weekly spray naman ng fungicide at saka insecticide. Pero pwede nyo nang samahan ng ating mga foliar fertilizer. Okay? Kung mag-spray kayo ng insecticide at fungicide, pwede nyo samahan. Una, itong BioTrack, pwede. Para sa pagpapaugat. Lateral na ugat. Next yung spray, pwede din itong crop boost na agad. Okay? Crop boost, pwede na. Tapos, at mag-start na sa 35 hanggang 45 days. Pwede na mag-spray ulit, no? Kasi ready na for second basok. Tama? Yung second basok kasi, pag yun na yung critical kasi mag-start na din siya, parang lalabas na din yung unang medyo lalaki na yung kanyang laman. Second basok, second din na pag-aabono. Sa ibang lugar kasi 2 beses na nag-aabono. Yung dito sa inyo may 2 beses, may 3 beses. Tama. Doon na kayo nag-aabono yung last between 50 to 60 days. Yung parang magsi-second month na siya. Tama? So sa second na pag-abono, pwede din na Unique 16. Ulitin ko yung first na abono pala, Unique 16 plus Netrabor. Okay? Second na pag-abono, another Unique 16 and Netrabor. Ano yung ratio? Yung sa first abono, kahit na 1 o 2 bag lang na Netrabor, tapos 2 bag din na Unique, okay na. Sa second na pag-abono, kahit na 1 bag na lang na Netrabor, at saka 3 bag na Unique 16, okay na din. Klaro? To make it 5 Unique 16, 2 to 3 bags na Netrabor, yung sa first and second na abono. Sa third na abono, at 50 to 60 days, iubos nyo na yung 5 ninyong 4 o 5 sako ng winner at saka yung 1 to 2 bags na
Nitrabor to make it 10 bag sa isang half hectare. Welcome, welcome. Okay? So yan po mga idol, so at least nalaman nyo po ang ganda ng program nila, yung new business model. At saka Ma'am Lai, bago po tayo tapos, ano po yung masasabi natin or mayroon ba kayong masasabi sa future farmer na pwedeng makapag-avail ng new business model na program Implement. na binibigay ng Yara Philippines? So, thank you no Sir Dan for that. Siguro dun sa mga future farmers din na or future farmer partners, Beneficiaries. beneficiary dun sa sa NBM namin. Looking forward na makilala namin kayo at hopefully maserbisyohan din namin kayo kasi on top of selling dun sa fertilizer, ang hinahanap na kasi namin ngayon more on collaboration na talaga and engagement, real engagement with the farmers. Ganun na yung nagiging kumbaga goal ni Yara. So hopefully makapag-expand na kami hindi lang dito sa Mindanao kasi ngayon meron tayong ongoing sa Tiboli, meron tayo sa some other parts ng Bukidnon, but then later on we're planning also hopefully if maging successful po yung ating mga ongoing initiatives ngayon, makapag-expand pa tayo in other areas of the Philippines. So ayun po yung goal natin and hopefully maging partner po namin kayo in the future. Yes, so mga idol, sa mga future na makapartner po ng Yara Philippines dito sa kanilang new business model, please sana yung sinasabi nga ni Ma'am Lai, sana trustworthy po kayo, yung credibility nyo is ma-maintain nyo. Matters. Dahil ito po mga idol is isang privilege lamang po mga idol. So hindi lahat po nakaka-avail ng itong program, tama ba? Yes. So ingatan po natin at saka sana po mapalago po natin yung kanilang tulong dahil it's not purely business kundi mayroong advocacy din na makatulong sa ating Business with mga the farmer. heart, kumbaga. Yes, business with the heart. So maraming salamat po mga idol. Sana po marami kayong natutunan sa ating video. Don't forget na subscribe po kami at saka i-follow po sa aming Facebook at saka i-like na rin po mga idol kung nagustuhan niyo yung ating video. At saka mga idol, don't forget i-click yung notification bell para marami pa po kayong makabagong kalaman at saka teknolohiya na ano pa namin may share sa inyo. Updated po kayo always. So muli yan dito sa Talakag Bukidnon, kasama natin si Ma'am Lai sa Kilong Kilong. Maraming salamat po mga idol. Happy farming! Thank you. Bye-bye!